Okay everyone, so i-demo ko lang yung yung pinagkaiba ng tatlo. Yung array search, yung in array, tapos yung array key exists. So first, yung array search muna. So ang ginagawa ng array search, i-check niya yung isang element, yung kung anong value yung gusto niyo i-search doon sa existing array. So dito sa example natin, meron tayong dalawang array. Isang associative, which is yung parang pag sa JavaScript is parang object. Then yung numeric naman is yung simple na 1, 2, 3, 4, 5 or sequence ng string, kunwari, ganon. So dito sa first search natin, array search na keyword na function. Tapos isa-search natin yung string na yung value na 2. Tapos comma sa second parameter is yung array na kung saan tayong mag-search na array. Then sa second search natin, same pa din, array search na function. Tapos ang sa-search natin is yung 3. Then kung saang array tayo mag-search. So ang re-return ng search is hindi yung mismong value ulit. So ang ni-return niya is kung anong index. So pag associative array, ang binabalik niya is key. So sa key, ano ba yung mga key? So pag sa associative array, yung 1, 2, 3, yan yung values. Tapos yung A, B, C, yan yung keys niya. Tapos pag numeric naman, ang binabalik niya is yung index. Okay? So pag nira natin yan, mapapansin nyo, yung first search natin is B kasi yung number 2, ang key niya is letter B. Okay? Then sa pangalawang search, kaya 2 yan kasi yung 3 naka-place sa index 2. Kasi 'di ba mag-start yung count sa si 0. So yung 1 is 0, yung 2 is yung index 1, tapos yung 3 is index 2. Okay? So paano pag kunwari lagay tayo dito ng 4. Palitan natin ng 4. Tapos ito naman is 4 din. Yan. So pag nira natin yan, so ang return niya, itong sa taas is empty kasi nga hindi existing. So ang nire-return, so pag hindi existing yung ni-search sa sa gamit yung array search, ang nire-return niya is empty. Ibig sabihin false. Okay? Tapos itong sa pangalawang search natin, ang binalik niya is index 3 kasi yung number 4 na element is naka-place sa index 3. Okay? So next is yung naman, yung array key exists. Okay? Sa array key exists, palitan lang natin to. Array key exists. Yan. Array key exists. Key exists. So ang ginagawa lang naman nito is i-search niya kung existing yung kung existing yung value. So same rin naman, same yung sa loob ng parenthesis yung niya, parameter. Pero yung mababago is yung keyword niya na function, yung array key exists. So ang ginagawa nito is checking din, pero hindi index na ibabalik niya. Kundi pag exist siya, existing, ang ibabalik niya is true. Which is 1. Tapos pag hindi siya existing, ang ibabalik niya is empty. Okay? So pag nira natin yan, ang babalik niya is wait. Exists. Okay. Ito pala, ang sinesearch nito. Sorry, mali ako. So ang array key exists pala, ang sinesearch niya is yung key mismo. Okay? Hindi yung value. Yung kanina, yung sa array search, ang sinesearch niya is value. Ito naman sa array key exists, ang sinesearch niya is yung key mismo. So kunwari, kaya empty siya kasi wala namang
Sa first array natin wala namang 2 na keys. So pag pinalitan natin yan ng letter C, yan. Tapos ito, since 4, yan. So dalawang existing yung key na C. Okay? So paano, kaya 1 itong sa pangalawa kasi 5 yung niya, 5 yung element niya. So yung pinaka last is yung index 4. So pero pag pinalitan natin yan ng 5, which is expected natin is dapat wala. So dapat empty siya. Yan. Kasi hindi existing yung index 5. So yun pagkaiba ng array search at array key exists. Sa array search, ang sinesearch niya is yung values, tapos ang re-return niya is yung index or kaya false. Tapos pag array exists naman, ang sinesearch niya is yung key or yung index, tapos ang i-return niya is true or false. Tapos kung hindi siya kung yun nga, kung false siya, hindi makita, ang i-return niya is empty. Okay? So ano naman yung in array. So in array. So pag in array naman, yan. So in array, ang sa-search niya is yung value. So yung value. So pag nira natin yan, tapos ang re-return niya, ang re-return niya is true or false. So parang siya, parang ka-partner siya ng array key exists. Sa array exists, ang sinesearch naman niya is yung key or index. Sa in array naman is yung values. Tapos parehas silang binabalik ng is true or false. Okay? So pag ito kunwari ginawa natin tong 6, so dapat hindi siya existing. Yan. Tama. So pinalitan natin ng B, so dapat hindi siya. Tama. Kasi values yung sinesearch niya. Okay? So laging tandaan, ang laging tandaan natin, wait lang, sa array search, searching a value, wait lang, ayusin na natin, searching a value, tapos returning index or key or false. Okay? So sa array key exists naman, searching an index or key, returning true or false. So ang naman ito is 1 or empty ang binabalik yung output. So sa in array naman, searching a value, tapos returning true or false, 1 or empty.
So ayan. So sa array search, searching a value, tapos ang nare-return niya is yung index or your key, depende kung anong type ng array. Tapos kung hindi existing yung value na yon, nare-return niya is false. Tapos pag carry A exists at in array, same sila na nire-return is true or false, one or empty. Pero ang pinagkaiba, yung array key exists, sinesearch niya gamit yung index or key. Pero yung in array naman is ang sinesearch niya is yung value mismo. So same syntax. Okay, same syntax. Yung function keyword niya. Tapos dito sa first parameter is yung keyword, then yung yung value or key or index. Tapos sa second parameter is yung array. Yan. So same lang silang tatlo ng ng syntax. So ayun. So yun na yung array key, array search, array key exists, tas in array.